Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na kapag madilim ang buhay, may ilaw o liwanag na ipinapadala ang Diyos. Marami sa atin ang dumalo sa banal na pagdiriwang hindi dahil magaan ang buhay, kundi mabigat. May pagod sa trabaho, may problema sa pamilya, may takot sa kinabukasan, may kalituhan sa isip at bigat sa dibdib. May mga taong basta na lang sumusubok bumangon araw-araw. Ang mga pagbasa sa araw na ito ay hindi para sa mga perpekto, kundi para sa mga taong naglalakad sa dilim. At ito ang mabuting balita. Hindi hinihintay ng Diyos na makaahon muna tayo sa dilim. Siya mismo ang pumapasok doon. Sa ating unang pagbasa, sinabi ni Propeta Isaías, ang bayang naglalakad sa dilim ay nakakita ng malaking liwanag. Hindi ito para sa mga komportable. Ito ay para sa mga pagod na ang isip, nabibigatan ang puso, natatakot sa bukas, parang walang direksyon. Ang dilim ay maaaring problema sa pera, sakit o karamdaman, relasyon na nasira, depresyon, pagod, kawalan ng pag-asa. Hindi sinisi ng Diyos ang mga tao. Hindi niya sinabing, kasalanan ninyo yan. Hindi niya sinabing, ayusin niyo muna ang buhay ninyo. Ang ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng liwanag. Minsan, ang liwanag ay isang salita na nagbibigay linaw o isang taong nakikinig o lakas na hindi inaasahan. Munting pag-asa na ayaw mawala o mamatay. Hindi agad tinanggal ng liwanag ang dilim, pero binibigyan tayo ng direksyon. At kapag may direksyon, may pag-asa. Sa ating ebanghelyo, mapapansin natin na hindi sa Jerusalem nagsimula sa Jesus. Hindi sa palasyo, hindi sa mga makapangyarihan. Sa Galilea siya nagsimula, isang lugar na minamaliit, binabaliwala at sugatan. Doon niya sinabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ang pagsisisi ay hindi ibig sabihin maging perpekto agad. Ibig sabihin nito ay magbago ng direksyon. Parang sinabi ni Jesus, huwag ka nang mag-isa. Huwag mong hayaang takot ang magdikta sa buhay mo. Huwag mong isipin na ito na lang ang kaya mong maranasan. At sa kanya sinabi, sumunod kayo sa akin. Hindi niya sinabi, ayusin mo muna ang buhay mo. Intindihin mo muna ang lahat. Maging banal ka muna. Kundi, sumunod ka sa akin. Diyan nagsisimula ang liwanag. Isang hakbang sa likod ni Jesus. Sa ating ikalawang pagbasa, pinagsabihan ni San Pablo ang mga nagkakampi-kampi. Sa amin ka ba? Sa kanila ka ba? Sino ang mas tama? Ang pagkawatak-watak ay nagpapabigat ng loob, sumisira ng pamilya, nagpapahina ng komunidad. Sabi ni San Pablo, hindi hati-hati si Kristo, kaya huwag din tayong maghati-hati. Ang pagkakaisa ay lakas, hindi kahinaan. Kapag sama-sama, gumagaan ang pasan. Kumakalma ang isip, tumitibay ang loob. Ito rin ay liwanag. Nang sumunod ang mga alagad kay Jesus, hindi nila alam kung saan sila dadalhin. Pero natuklasan nila, may saysay ang buhay, may direksyon ang kanilang gawain, may kahulugan ang paghihirap. Hindi inalis ni Jesus ang problema. Binigyan niya sila ng dahilan para magpatuloy. At iyan ang kailangan ng marami sa atin. Hindi takasan ang problema, hindi lakas, kundi lakas ng loob
para bumangon muli bukas. Mga kapatid, hindi ipinangako ni Jesus ang madaling buhay. Ang ipinangako niya ay buhay na may gabay. Hindi niya agad tinanggal ang lahat ng dilim, pero binigyan niya tayo ng liwanag sa gitna ng kalituhan, direksyon sa gitna ng pagod, at pag-asa sa gitna ng takot. Maaaring pagod ka pa rin, maaaring may sugat ka pa rin, maaaring hindi mo pa rin alam ang lahat. Pero kung pipiliin mong sumunod kay Kristo ngayon, kahit dahan-dahan, kahit hindi perpekto, nagsimula na ang liwanag. Huwag manatili sa dilim dahil sa takot. Huwag maglakad mag-isa dahil nakasanayan. Sumunod ka kay Jesus at ang dilim ay hindi magwawagi. Amen.